Mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Pagkatapos sinumbatan ni Jesus ang mga bayang nakasaksi sa maraming himalang ginawa niya roon sapagkat hindi sila nagsisi at tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Sinabi niya, "Kawawa kayo mga taga Corazin, kawawa kayo mga taga Betsaida, sapagkat kung sa Tiro at Sidon ginawa ang mga himalang ginawa sa inyo, matagal na sanang nagdamit ng sako at naupo sa abo ang mga taga roon bilang tanda ng kanilang pagsisisi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghuhukom ay mas kahahabagan pa ang mga taga Tiro at mga taga Sidon kaysa sa inyo. At kayong mga taga Capernaum, nais pala ninyong itaas ang inyong sarili hanggang langit. Ibabagsak kayo hanggang sa daigdig ng mga patay. Sapagkat kung sa Sodoma ginawa ang mga himalang ginawa sa inyo, sana'y nanatili pa ang bayang iyon magpahanggang ngayon. Ngunit sinasabi ko sa inyo, mas kahahabagan pa ang mga taga Sodoma kaysa inyo sa araw ng paghuhukom." Ang buting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay tugon. Mga kapatid, napansin mo na ba na hindi lahat ng nakakatanggap ng kabutihan ay marunong magpasalamat? May mga taong paulit-ulit ng tinutulungan, ngunit hindi pa rin nagbabago. May mga taong paulit-ulit ng pinapatawad, ngunit patuloy pa ring nananakit. May mga taong nakaranas na ng maraming biyaya ng Diyos, ngunit nananatili pa ring malayo sa Kanya. At marahil, ito ang pinaka nakakalungkot na maaaring mangyari sa isang tao. Hindi yung kakulangan ng biyaya, kundi yung kawalan ng tugon sa biyayang tinanggap. At mga kapatid, ito yung mensaheng nais ipaabot ni Jesus sa ating lahat mula sa Ebanghelyo ngayong araw na ito. Ayon kay San Mateo, nagsimulang pagsabihan ni Jesus ang mga lungsod na kanyang madalas puntahan, ang Corazin, Betsaida, at ang Capernaum. Bakit? Hindi dahil sila ang pinakamasama. Hindi dahil wala silang natanggap na mga biyaya mula sa Diyos. Kundi dahil sila ang nakakita ng pinakamaraming himala, ngunit hindi pa rin nagsisi. Nakita nila ang mga may sakit na pinagaling ni Jesus. Narinig nila ang mga pangaral ng ating Panginoon at nasaksihan nila ang kapangyarihan ng Diyos. Ngunit, nanatili pa rin silang walang pagbabago. Kaya nga sinabi ni Jesus, kung sa Tiro at Sidon ginawa ang mga himalang nakita ninyo, matagal na sana silang nagsisi. Alam niyo, napakabigat po ng salitang ito. Hindi sapat ang makakita ng himala. Hindi sapat ang makarinig ng salita ng Diyos. Hindi sapat ang magsimba. Hindi sapat ang magdasal. Tanong palagi sa ating lahat, ano ang naging tugon ko? Ano ang naging tugon ng puso ko? Dito natin matatagpuan ang salitang bumabalot sa buong Ebanghelyo sa araw na ito. At yan ay ang salitang tugon. Hindi lamang po pagtanggap, kundi pagtugon. Ang pananampalataya ay hindi isang palabas na pinapanood lamang natin. Ito ay isang paanyayang dapat nating sagutin, dapat nating tugunan. Araw-araw
ay may mga biyayang ipinagkakaloob ang Diyos sa ating lahat. Nagigising tayo sa umaga, humihinga tayo, may mga taong nagmamahal sa atin, may mga pagkakataon tayong magsimba, makinig sa salita ng Diyos, tumanggap ng banal na komunyon, makapagkumpisal, maranasan ang kanyang awa. Ngunit, ito mga kapatid, ang tanong palagi, ang tanong sa bawat isa sa atin, may tugon ba ang lahat ng ito sa ating buhay? O nananatili lamang itong mga karanasang lumilipas? Marami sa atin yung humihingi ng mga himala, sagutin yung mga panalangin. Ngunit kapag dumating ang himala, nakakalimutan na ang Diyos. Humihingi tayo, for example, ng kagalingan. Kapag gumaling na, bihira na magsimba. Nung maraming pangailangan, dasal ng dasal. Nung ipinagkaloob na, wala na. Humihingi tayo ng trabaho, pero kapag may trabaho na, wala nang oras magsimba, wala nang oras magdasal. Sa kabuhayan, humihingi ng kabuhayan, pero pag ayan na, wala na rin. Humihingi ng kapayapaan sa pamilya, pero kapag naayos na ang problema sa pamilya, ayun, bumabalik na naman tayo sa dating pag-uugali, sa dating pamumuhay. Hindi ito dahil kulang ang biyaya ng Diyos, kundi dahil kulang ang ating pagtugon. At may isang mahalagang katotohanan sa ebanghelyo natin ngayon. Mas malaki ang biyayang tinanggap, mas malaki rin ang pananagutang kaakibat nito. Ang mga lugar ng Corazin, Bethsaida at Capernaum ay hindi hinatulan dahil wala silang alam o dahil napakasasamang tao nila. Hinatulan sila dahil marami silang natanggap, ngunit hindi sila nagbago. Mga kapatid, ganito rin naman tayo. Tayo ay may Biblia. Tayo ay may simbahan. Tayo may mga pari. Tayo ay may mga sakramento. Tayo ay may kalayaang sumimba. Hindi lang kalayaan, kakayanan. Napakarami nating biyaya. Kaya higit ding malaki ang ating pananagutan. At narito yung napakahalagang gustong sambitin at ipahatid o iparating sa atin ng ebanghelyo sa araw na ito. Madalas nating isipin na ang himala ang magpapabago sa ating buhay. Ngunit para kay Jesus, hindi ang himala ang tunay na sukutan ng pananampalataya. Ang tunay na himala ay ang pusong marunong tumugon. Mas dakila ang pusong nagsisisi kaysa sa matang nakakakita ng himala ngunit nananatiling matigas ang kalooban. Mas dakila ang pusong nagpapatawad kaysa sa taong nakaranas ng biyaya ngunit hindi naman nagbago. Mas dakila ang isang taong tahimik na namumuhay ayon sa ebanghelyo kaysa sa taong nakakita ng maraming tanda ngunit hindi isinasabuhay ang mga ito. Ang Diyos ay hindi lamang naghahanap ng mga taong humahanga sa Kanya. Hinahanap Niya ang mga taong tumutugon sa Kanyang pag-ibig. Ngayong panahong ito, ngayong araw na ito, tayo ay inaanyayahan ng Panginoon na balikan ang ating sariling buhay. Ilang beses na Niya tayong iniligtas. Ilang beses na Niya tayong pinatawad. Ilang beses na Niya tayong binigyan ng panibagong pagkakataon, ng another chance, ng new opportunity. Marahil ay hindi na natin mabilang Ngunit ang mas mahalagang tanong ay ano ang naging tugon ko sa lahat ng biyayang iyon?
Mas naging mapagpakumbaba ba ako? Mas naging mapagpatawad ba ako? Napakahalaga ng mga katanungang ito. Mas naging mapagmahal ba ako? Mas naging tapat ba ako kay Kristo? Kaya nga mga kapatid, tandaan po natin yung napakahalagang salita sa araw na ito. At yan ay ang salitang tugon. Hindi hinihingi ng Diyos ang pagiging perpekto. Ang hinihingi niya ay pusong handang tumugon. Dahil ang biyayang hindi tinutugunan ay unti-unting nawawalan ng bunga. Ngunit ang biyayang tinutugunan ng may pananampalataya ay nagbabago hindi lamang ng isang buhay, kundi ng buong mundo sa paligid nito. Kaya tanungin natin, suriin ang sarili at magnilay. Sa napakaraming biyayang natanggap ko mula sa Diyos, ano ang naging konkretong tugon ng aking buhay? Nakikita ba ng iba ang pagbabago ng aking puso at pamumuhay bilang bunga ng kanyang biyaya? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, salamat sa walang sawang biyayang iyong ibinubuhos sa aking buhay. Patawarin mo ako sa mga pagkakataong naging manhid ako sa iyong pag-ibig at hindi tumugon ng buong puso. Buksan mo ang aking isipan at damdamin upang ang bawat biyayang aking tinatanggap ay magbunga ng tunay na pagbabago. Naway ang aking buong buhay ay maging tapat na tugon sa iyong walang hanggang pagmamahal. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.